Opo. May 66 pa po. For award na lang po yun. For this 2024 po. For this year. So, ang total mo is 66, 57, saka 52 and 37. 155 for this Yes, po. year. Ilan ba ang tingin mo na co-op na dapat mo bigyan ng ganyan? Our beneficiaries po are all associations co-op po. Or co-op? Per unit po. Yes, ma'am. As for the beneficiaries po, Na-survey mo ba kung ilan ng mga association, ng fisheries, ng yung mga small fishermen in the municipal water na may mga association? Dapat yun ang una natin gagawin para we have an idea of how big our project. Then we have a target every year of what we want to accomplish, di ba? Oh, so Yes, ikaw, ano tingin mo? Ilan? The whole Philippines? Actually po, the beneficiaries po are all associations. Yeah. Minimum of 15, ma'am. Members per association. Pero ilan sila sa Pilipinas, tingin mo? Just an estimate, not exact. Kasi ilan ba ang fisheries, yung mga local government na ang major fisheries? Ilan local government yun? Hindi naman lahat ng local government may mga landlocked di ba? Ilan? There were about 66 coastal provinces po yung pinapriorities. Ilan ang towns nila? All in all, siguro mga 1,200 something po siguro. Coastal municipalities po. 1,600 lang tayo eh. Opo. So 66 These are mostly coastal. provinces. 66 coastal provinces and perhaps 1,000 coastal municipalities po. So, ilan ang may mga association dito? Yes po. Sa 1,000 na to, lahat sila? I don't think so. These are mostly small groups, ma'am. Kaya we Yeah. have to capacitate, tulungan po natin silang ma-organize po. Lahat sila may association? Yes po. Or Ang target you will natin, help ma'am. them form the association? Help them also form the association, yung wala? Ano ko lang po, 900 plus po yung associations po na meron po tayo. Di okay. Okay na yun. O ngayon, so 155 ka ngayong taon, so you can do 150 a year sa 900 divided by 150. 6 years. 6 years. 6 years. Okay lang. And we are also looking at, as advised by our good secretary, ma'am, yung 62-footer, baka a little bit bigger, mga 75-footer. So they can Why? stay longer. They can stay long. They can stay longer po. And then targeting larger pelagics or large fish. So, yan ang long term mo. So, sa vapor, magkano a year yung 150? Magkano nagasta mo? More or less po, around 15 M per unit po. 15 million per unit. Ang binigay mo, 150, 15 M, magkano yun? Times 15 is 10 is 1.5 billion. Tapos 250. Yes po. Yes po. Okay. So that's for the boat. What are your other projects? Hatcheries. As for the legislated hatcheries, ma'am, we have about 57 units. Of the 57 LH, ma'am, meron tayo na complete na about 26 units LH. 26. Completed po. But meron na dagdag pa eh. Opo. And then meron po ata pending na around 6 or 8. 6. Opo. May naghahabol pa eh. So hatcheries, ang parang 57 towns, but bill is 42, no? So 57 plus may dadating na 6.
Di ba? 63. May naghahabol pa. Kompleto na daw siya. 9. So, 9 plus 7. 66. 66. Magkano to, Iho? Average namin for hatchery, ma'am, is about 30, pero with the current, baka pwedeng dagdagan po siguro, ma'am, for the Magkano? hatchery. Baka around 40 maybe. 40. And O then 40 or ilan ang 50 po siguro, ma'am. Medyo mahal na po ang materials. Ilan ba nagagawa mo isang taon? Before kasi, ma'am, medyo na-delay for the tinurial. Pero hopefully, ma'am, in a year po, kaya po natin gawin yung per LH. Ilan nga a year? Lahat na ngayon. Ang natitira mo ba dito, 66? Ang nung natapos mo is? Which, alam po, yung Ilan 6 ang po. may budget dito sa 66? Si ano na may budget. Yung 50. Sige mo sa kanya. Yung 57 po mention, ma'am, may budget na po yon. So Initially. yung remaining na lang na 9. Opo. Yun na lang po ang popondohan, ma'am. So 9 times 50. O yan ang sa hatcheries. Ano pa project mo? Hatcheries, boat, ano pa? And Rehabilitation. can we also request po yung ating community fish landing for areas na mas may kailangan pa po? Kayo ba nagawa noon? Opo. Yung iba, ma'am, for repair, upgrading, pat ang iba po for additional establishment po talaga ng community fish landing. Ilan na ba community fish landing facility mo? We have about, I think, 500, ma'am, all How many over the are country. working? I think majority of them, ma'am, are operational. Out of 700 all in all po ata yan, ma'am. 400 ang working. 700, 500 ang operational. 400 correction. 400 daw po ang operational right now. O merong 300 na hindi operational. Yan ang gusto mong ano. Ba't pa tayo gagawin ng bago? Ayusin na lang yung luma. Yes po. Kakahiya yun. Yes po. For those areas, ma'am, na may... So repair. yes po. Ang dami pala. Rehab and upgrading din po siguro, ma'am. Providing them with like, siguro ice making Ginagawa facility. daw ano ginagawang paradahan ng ano May concern lang po a little doon sa location po because these were given to the LGU po kasi, ma'am. Oh. How do you solve your problem? We can, ano po siguro this time, ma'am, yung aming siting dapat medyo doon po tayo sa ideally yung landing sites po talaga. Kaso gawa na i-rehab mo lang at i-upgrade For the additional po, ma'am, kung meron pong Hindi na tayo mag-a-additional, Okay. paandarin mo na lang yung Yes, ma'am. existing, kadami-dami. Di ba nakakahiya yun, makikita na ginagawang parking lot o hindi na ako in favor na gagawa ng bago. I want them to be operational. Yes, Kasi po. It's a It- bad reflection on your And it slowly evolved din po kasi siya, ma'am, into trading hub as well as meeting for fisher folk. Aside from the trading din po. Oh, pero Sunod na project. but fish landing pa rin yan. Kasi ako may nagchismis sa akin, nagpagawa ako ginawang parking lot. Ayan, ako. Kaya hindi na dapat mangyari yun. Diba? Why will we build once na gagawin lang nila? Kasi kung gagawin mo lang events place or parking lot, hindi na siguro ganun ang gagawin mo, di ba? Huwag na kayo gumawa noon. Alam mo, kami mga, local,
Kami nagawa ng covered court at saka parking lot. Ang parking lot nga, hindi mo na sinisimento yun eh. Inaayos mo lang yung land tapos nilalagyan mo ng parking marker para pumark sila ng tama. Mura lang yun. Hindi na nga namin charge sa gobyerno yun. Tapos yung lang yun eh, covered court 5 to 7 million lang yun. Modang-moda yung hinihingi ng mga homeowner. Selected At iba yung fish areas na lang po. Diba? Huwag nating i-allow na ganun. So, reviewin mo yung mga fish landing mo, i-rehab mo yun. Yes, Yung ma'am. mga hindi na pwede, i-abandon mo na. Pero yung pwede mong sabi mo nga, mali ang pili. Hindi naman doon sa lugar na dapat ilagay, doon ilagay. Yung model na lang po noon, ma'am, i-modernize namin po na CFLC. Saka I think yung mga Na operational. hindi working, I-upgrade po. may mga depekto na yung iba noon. Yes po. Selected lang po yung needs upgrading. Mag-inventaryo ka at mag-report ka sa akin. Yes po. So, ilan talaga yung i-rehabilitate pa. Yes po. So, out of 700, 400 lang ang working. Ano yung mangyayari sa 300? Lahat ba yun i-rehabilitate o talagang palpak ang pili mo? Diba? Okay. Next. Ano pa? Itong aming aqua mariculture po, ma'am, to optimize our mariculture. Diba more of fish hatcheries yan? Aside from the hatchery, ma'am, yung ating fish cages. Fish cages po natin, ma'am. Including Ikaw ba the ang inputs. naglalagay ng fish cages? Di ba may mga mahilig sa fish cages na mga Yes, ma'am. It's negosyante? tayo po, ma'am, ang nagpo-provide ng cages din po. Sa ating small fisher folk, ang target po natin mostly. Association. Alam ko. These are our target beneficiaries po. Ba't lahat ng kakilala ko may fish cages ang nag-provide, mayayaman? Hindi naman bifat. Nga sa akin, yung binigyan nyo ng fish cages na On top of the private sector, ma'am, ang targeted talaga po natin, ma'am, are bigyan mo ako ng association. example. Yes, I ma'am. want to see it. Kasi ang alam ko, sa amin, malapit kami sa Laguna Lake, yung may mga fish cages doon. Yes, ma'am. Commercial yun eh. Wala naman ako nadinig na binigyan ng fish cages ang mahihirap. Meron po tayong fish cage livelihood project, ma'am, for O, our... tingnan ko, Opo. saan ang listahan? Yes, ma'am, we will provide po. Para We have 37 sites actually, ma'am, all over the country. Opo. Luzon, Visayas, Mindanao po are our mariculture sites. So, sa Luzon, saan? Sa region, meron tayo region Meron tayo sa Region 1, 2, 3, and Calabarzon. Calabarzon area, ma'am. We can provide you the actual sites po. Oh, sige. What else? I think, that's all po, ma'am. Thank you. So, if I summarize your Purchase na LH. On top, ma'am, may pahabol lang po. I was, yung aming Bangos Development Program po. Aming Bangos Development Program. hatcheries, We're planning to put up a sort of a central hatchery, ma'am, for Bangos, for Luzon, Visayas, and Mindanao. where? Para makadent po tayo sa importation ng fry. Ito, ma'am. Saan ang bangus mo? One for Luzon, one for Visayas, and Where one in for Luzon? Pangasinan? Pangasinan. Pagkasinan. Pangasinan area, ma'am, or perhaps in Region 3, Where in Region 3? Aurora siguro, Zambales area, something like that, ma'am. Na strategically malapit-lapit doon sa major producing, ma'am, ng fish cages. Bohol isa. And then for the Visayas, ma'am, we're targeting Bohol area. And Mindanao is in Zamboanga area. Where in Zamboanga? Ang laki ng Zamboanga. We have a site in Buena Vista, ma'am, Zamboanga City.
Sa city mo pa ilalagay. Yes, ma'am. Outside the city. Merong place doon. Buena Vista po, site. We have a place in Buena Vista. Buena Vista is barangay. Yes po. Going Zamboanga Sibugay area. Which can cater the fry requirement of other provinces po. Di ba ang Zamboanga ay sardines? Yes po. They want also bangus. Malaki po ang fish pan and fish cages potential sa Zamboanga Peninsula din po. May mga fish ponds doon. But number 1 po tayo sa sardines, ma'am. Why Bohol? Bohol also needs more, ano po, We have the we have potential for mariculture also in Bohol, ma'am. Fry po, 50% lang natin. Meron tayong 1.5 Malaki ba Bohol? fry. Sufficiency naman. So, That can also provide the supply for Cebu, neighboring regions as well, ma'am. Ba't gusto mo Aurora? Hindi ba malayo Aurora? Saan ba yung area ni Willie? Yung sa tinatanong sa Bohol. sa Bohol, Saan sa Bohol? Hindi. May area tayo doon. Kalate? Hindi. Sa hatchery natin. Ubay, Sa Ubay. Bangus Panggangan. lang Ubay. ang kanilang ano. Hindi, bangus lang ang i-develop. requirements ng fry. Pero ang napoproduce pa lang natin 1.5. Bakit ako naglagay ng O sige na. Where? In addition po, ma'am, Tapos din, nakapag, yung requirement na. Ang requirement natin 3 million. iyan na imported. Hindi, 3 million talaga. Tapos ang kalahati. Baka niloloko naman. Oo. Actually, 4 billion ang requirement kasi imported ng 3 billion. Yung number of crowd. Oo. Yeah. Pero may numero na yun si Reggie doon. Ma'am, in addition po, ma'am, yung imported fry po natin ng bangus, ma'am, is about 3 billion. We are only producing about 1.2, 1.5 coming from the wild and from our private and government hatcheries. Now, the problem, the idea really, ma'am, is to put up a bigger hatchery, sort of a You can central produce hatchery. everything. That can You somehow don't have to import. dent na doon sa imported, ma'am, mabawasan po natin. For bangus, especially. Okay. Last na yun. So that's all for fisheries. We Yes, go ma'am. to NDA, PCC. Yes, ma'am. Good morning, Madam Chair. I'm the new administrator of the National Dairy Authority. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. National Dairy. Madam Chair, we would like to report the status of the stock farms that we are completing by this time. Matatandaan niyo po, Madam Chair, na sa mahabang panahon po, ang National Dairy Authority, wala pong sariling farms. At sa kabutihan po ng Madam Chair, nung nakaraang 2023, nabiyayaan po kami ng pondo upang magpagawa ng mga stock farms. Sa kasalukuyan po, ang 5 stock farms pong yan ay... Saan na stock farm mo ngayon? Ma'am, makikita niyo po sa ating slide ang ating General Tino Stock Farm po. Tsaka Coke Zero. Ito po ay may sukat na 100 hectares at sa kasulukuyan po, ayan na po General ang... Tino. Nueva Ecija. Yes po, sa General Tino Nueva Ecija. Yan po ay makakapag-alaga po ng mga 150 heads ng cattle. Yan na po sa kasalukuyan po ang pinagkakagastusan at pinagkakaabalahan po ng National Dairy Authority. Di ba kaya ka nagpo-produce sa stock farm para i-distribute mo? Doon Ah. sa program natin na nag-distribute ka. Yes, ma'am. Ang ating pong posisyon para diyan ay mag-import po tayo ng mga baka upang alagaan po ng NDA sa loob ng ating stock farms. At ang magiging offspring po nila ang ating ipamimigay sa mga ating recipients. O, ilan ang na-produce? Hindi malamig. Yes, Madam Chair. Ilan na
na-produce mo na i-distribute mo dito sa General Trino? Ma'am, sa kasalukuyan po, ito po ay patapos pa lang ngayong taon. At ito po ay magiging... Wala ka na-produce dyan. Yes, ma'am. Ito po ay galing po sa inyong pinagkaloob na budget noong 2023 na aming ginagamit po ngayon Yan lang 2020. ang stock farm mo. 5 po. Ang susunod po ay ang Ubay Bohol Stock Farm. Ano? Ubay. Yeah, I have been Yan po ay may sukat na 50 hectares at kaya rin po yung mag-alaga ng 150 heads. Itong General Tino, 150 rin. Ilan ang maaalaga ng General Tino? Ma'am, Madam Chair, nasa mga 150 heads po yan. Tapos yung Ubay, 150 heads din. Tama po, ma'am. O, tapos, sino pa? Next slide. Meron pa po kaming isa sa Prosperidad Agusan del Sur na kaya po mag-alaga ng mga 50 heads. Prosperidad, Agusan del Sur, Madam Chair. Agusan. Ilan? Yan po ay kaya din po mag-alaga ng 150 heads. Where else? And then, ang isa po ay sa Malaybalay, Bukidnon. Ang Malaybalay, Bukidnon po ay meron lamang pong 15 hectares at kaya po itong mag-alaga ng mga 50 to 75 heads. Ba't yung isa 50 hectares lang, Ubay, Bohol, kaya ng 150 heads? Ma'am, ang ating pong General Tino ay meron pong sukat na 43 hectares at ang Ubay po ay meron pong sukat na 100 hectares kumpara po sa sukat ng Agusan ba't del kaya nila 150 heads yung General Tino, tapos yung Malaybalay, hindi niya kaya, pareho ang measurement. Ma'am, kasi po ang General Tino, hindi po lahat po ng buong kabuuan ng 50 hectares ay pwede pong gamitin lahat para sa baka. Hindi, mas malaki nga production niya, 100. Ganon din po sa Ubay po kasi po meron pong existing farm doon na gumagamit din po nung Hindi, ang tinatanong ko sa iyo, why yung General Tino can produce 150 heads, yung Malaybalay mo, same size, sabi mo 75 heads lang. Ma'am, ang Malaybalay po 15 hectares lang po. 50. 15, not 50. 15 po, ma'am. I'm sorry about that. O, sino yung panlima? Yung panglima po ay yung ating Carmen Cotabato. Ano? Carmen Cotabato po. Ito po yung nasa Mindanao po natin na may sukat po na 35 hectares. Ilan na mapoproduce nito? Ito po, medyo maliit lang po ang 35 hectares but kaya po rin ito mag-alaga ng 150 heads. Bakit? Dahil mas marami po magagamit na portion dito para sa forage kumpara po doon sa iba nating mga stock farms. So, hindi ako hindi balutin. Ilagay na lang sa container. Kasi baka hindi na ako umakyat. Balot mo. So 150, 450 plus 75, 525, tapos 100, 600. 675 heads. A year? A year? Ma'am, no, ongoing po yan. Pwede pong madagdagan yan, pero kailangan po nating i-unload yan pag nagkaroon ng mga offspring. Hindi nga. Kaya nga sinusuma ko ilan na mapoproduce mo tapos ipamimigay mo yan. Kasi nasabi ko sa'yo, 675 a year. Yes, ma'am. Kung yan po manganganak po yan ng lahat, 675. O ngayon, Yung- ilan? 50. yung Di ba 50 ang binibigay mo? Yes po, sa isang cooperative po, maximum po ng 50 heads ang ating pinamimigay. So, divided by 50, 13 13 cooperatives. Yan po ay yung gagaling pa lamang po sa ating stock farm. Wala pa po dyan yung ating mga programa po pagdating po sa buyback po, Madam Chair. ano yung buyback? Ma'am, yung mga buyback po natin is, meron po tayo mga binigay na sa mga nakaraang panahon na nagkaroon na rin po ng mga offsprings. Yan po ay binibili po ng NDA upang ipamigay rin po sa mga ibang magsasaka. Kaya alam po, nagkakaroon po kami ng hadlang dyan dahil
minsan may mga farmers po na ayaw po nilang bitawan ng mga baka nila kahit na pwede na namin i-buy back. But ito po ay magandang problema dahil nagpapakita po ito na kumikita po sila kaya ayaw nilang bitawan.